Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 58, When You Miss Your Old Self. Wednesday, Friday. Dalawang araw sa isang linggo na nilulook forward ko. Bakit? Kasi kapag Monday, ang ilulook forward ko, Wednesday. Kasi dalawang araw lang yon after Monday. And pagdating ng Wednesday, ang ilulook forward ko naman, Friday. Kasi dalawang araw lang yon ulit after Wednesday. So for me, yun yung naging strategy ko para hindi ako masyadong mainip kakahintay na matapos ang isang linggo. Kakahintay ko ng Wednesday at Friday, hindi ko namalayan na kasabay ng pagtatapos ng isang linggo, marami rin palang mga nagbabago, hindi lang sa paligid ko, pero pati na rin sa sarili ko. Merong mga maganda, and merong ding mga not so maganda. At ako sa karanasan ko, hindi ko agad napansin yung mga pagbabago na yun sa sarili ko. Kinailangan ko pa ng kaibigan ko para masabi sa akin kung ano yung bagay na nawala sa akin or kung ano yung mga bagay na parang nakalimutan ko at some point. Nung una, hirap akong maniwala sa kanya, pero may isang pagkakataon na nagpa-realize sa akin na oo, tama siya at ang nasabi ko na lang, I missed you, Sarah May. Story time. If nakabili na kayo ng Finding Good Everyday, mapapansin nyo doon na malaking bahagi ng libro na yon ang mga drivers. When I say drivers, yan yung tricycle drivers, jeepney drivers, and bus drivers. Promise. Ngayon, kung naku-curious ka kung bakit, bili ka na or get your copy of Finding Good Everyday. Available yan sa link na nasa description box. So, sabi ko nga sa mga ibang podcast episode ko, malayo kasi yung bahay namin. Hindi siya accessible sa mga jeep and bus. So, in order for us na makapunta sa mga lugar na pupuntahan namin, kailangan muna namin ng tricycle. So, magbabiyahe kami ng around 15 to 20 minutes palabas ng kanto namin. 10 minutes kung mabilis yung tricycle. 7 years old pa lang ako, grade 2 ako. Isa na akong passenger princess ng green na tricycle ng tito ko, si Bapang Ted. Kasi nag-aral ako noon sa eskwelahan na 3 barangays ang layo mula sa bahay namin. Diba? So, simula elementary ako hanggang high school ako, ang sinasakyan ko papunta sa school, papunta at pauwi, tricycle. Kaya ganyan kalaking bagay sa akin ang tricycle. Kasi kung wala yun, hindi ako makakapunta sa school. Baka hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Nung namang nag-college ako, as an AB Com student, nung time na yon hindi na ako service ni Bapang Ted kasi iba-iba na yung schedule ko at madalas panggabi yung uwian ko. Ang schedule ko noon nung college, usually nagsa-start siya ng 12 noon, tapos nag-end siya ng mga 6:30, 7:30. Kaya lang, dahil AB Com kami that time, maraming pagkakataon yung ginagabi kami ng uwi kasi either nagsushooting kami para sa short film, o kaya nagpa-practice kami para sa theater, o kaya nagpe-prepare kami para sa mga events namin. So, talagang gagabihin kami. Closing kasi ng SM noon is around 10 o'clock. So, hanggat bukas ang SM, hindi ako kakabahan kasi alam ko na may sasakyan ako pauwi ng Lubao. May jeep or may bus. Ang kinakakaba ko lang nun is yung mula sa kanto namin, papasok ng barangay namin. Kasi yung mga tricycle drivers doon, hindi naman sila 24/7. Syempre, kailangan din nilang magpahinga. So, nung time na yun yung pinaka-weary ko kung paano ko makakauwi sa amin kapag ginagabi ako. Pero alam nyo ba, God's blessing din sa akin talaga yung mga tricycle drivers na yun. Special mention sa mga todo drivers ng San Agustin, Lubao. Yung mga dati kasi ngayon hindi ko sure kung nandyan pa rin sila. So, hi kila Kuya Roel, kay King, kay Kuya Rodel, kay Mang Peng, at sa lahat ng mga tricycle drivers na hinintay ako noon nung college ako. Kasi paborito nila akong pasahero. Wow! Sabi nila, paborito nila akong pasahero kasi nagpapaservice ako, nagpapasulong ako. Yung hindi na ako nag-aantay ng kasabay, kailangan diretso na.
Pero alam nyo ba kung bakit ko na-realize yung kahalagahan ng mga taong to? Kasi nung time na yon, 'di ba, ako kabadong-kabado nga ako if may masasakyan ako. Kasi may mga pagkakataon noon na nakakauwi na ako ng around 11 p.m. o kaya mag-aalas 12. Grabe, pag mga ganun, tulog na yung mga tao sa amin. Very far kasi kami. Yung barangay namin, very, very tahimik, ganun. May mga 10 o'clock pa lang, nananaginip na mostly yung mga tao. Yung mga ganun. Pero lately siguro hindi na. Pero noong time na yun, ganun yung nasa isip ko. Pero alam nyo ba kung gaano ka bait yung mga tricycle drivers na to? Kasi hanggat hindi pa ako nakakauwi, meron at merong naghihintay sa akin sa kanto namin. Imagine the feeling na sila mismo nag-aalala sa'yo. Kasi ang naaalala ko noon, ang binabanggit nila sa akin ganito in Kapampangan. I'll say it in Kapampangan para mas ramdam. Sabi nila, "Pota nga lang kang asakyan, i-text mo na kami mo. At syu kami mo naman kaya ni malapit kami mo, punta landa ka para makauli ka." The feeling na, oo, magbabayad ka ng pamasahe mo, kasi service ka nila, pero yung feeling na hinintay ka nila, yung feeling na nagpuyat sila for you, at yung feeling na sila yung nag-alala for you, parang naramdaman ko doon na meron silang pagtulong talaga, or parang isinasabuhay nila yung pagiging tricycle driver nila. Kasi hindi lang isang tao yon, yung silang lahat alam nila na kailangan kong makauwi on time. So, for how many years, nakapagtapos ako ng college na never kong naging problema ang pauwi sa amin. May mga pagkakataon nga no na kahit nasa Golangko ako, tas wala akong masakyan. Kasi may mga times na ang jeep hanggang Golangko lang, wala na siyang ihahatid palubaw, so doon na yung stop. May mga pagkakataon na yung mga tricycle drivers na to, pag emergency na ganon, sila yung naaasahan ko. And I couldn't be grateful enough to these people. Hindi ko alam if napasalamatan ko na ba sila ng bonggang-bongga, pero kung nakikinig sila ngayon or nanonood sila, I just want to let them know kay Bapang Ted, sa Todo Drivers ng San Agustin, Lubao, Pampanga. Sobra kong na-appreciate lalo yung ginawa nila sa akin. And then, after kong mag-college, syempre, work na to. So, sa work ko, ang pasok ko nun is around nasa 7 a.m. o kaya yan, ganun, 7 a.m. Nung nag-start ako mag-work, alam ko nasa 8 pa. So, hindi pa ako masyadong kabado kung kailangan maaga ba ako. Pero nung nag-start na akong maging teacher, maaga yung call time namin, 7 in the morning. So, nagbabiyahe ako 5:30 para makarating ako ng mga 6:30 or 6:45. Struggle kasi nun sa amin, yung sa kanto namin. Kasi maraming mga nag-aantay doon na estudyante, nagtatrabaho. Tapos, if ganong oras yung pasok mo, nag-uunahan kayo talaga. So, swerte ka kapag yung jeep na nakapunta sa inyo, hindi pa siya puno. Pero if yung jeep, bago siya umabot sa kanto nyo, puno na, my gosh, siksikan tsaka unahan. So, nung time na yon, doon ko naman nakilala si Mang Efren. Hi, Mang Efren! Your favorite passenger? Wah! Hindi. So, si Mang Efren naman, naging maaasahan ko mula nung nag-start akong mag-work hanggang after pandemic, 2024. So, nung time na yun kasi, kailangan maaga akong umaalis. Imagine, naalis ka sa amin ng 5 o'clock o kaya minsan 4:45. Sinong tao yung gising na ng ganon? Pero si Mang Efren, as in, grabe, sobrang maaasahan. Sa lahat talaga ng mga experiences ko, never siyang na-late. May time pa na ako pa yung na-late ang gising, pero siya, hindi man on time Kunwari, sinabi ko magpapasundo ako ng 4:45. Actually, darating siya 4:40. Alam mo yung kung nakatulog ako, meron pa akong 5 minutes para makapag-ready. Ganon. Marami akong experiences sa pagko-commute ko. Pero yun yung isa sa pinaka naaalala ko kay Mang Efren. Yung sa tagal ko siyang naging service, isang beses lang siyang nagka-problema. At yung naging problema na yun, nasiraan lang yung tricycle namin. Tapos hindi pa niya kasalanan. Pero the rest, as in, naging smooth. Kasi for me, praning person kasi ako, guys. So, kung meron akong lakad na ganitong oras the next day, nagwo-worry ako if aabot ako or hindi.
Lalo na yung mga pinupuntahan ko, lagi silang may appointment. So, hindi ako pwedeng malate. So, lagi ako nagsischedule ng minsan an hour before or 30 minutes before. Para kung may mangyari man, alam ko na may magagawa ako. So, si Mang Efren, for how many years, siya yung naging maaasahan ko hanggang umabot yung pandemic. So, knowing naman nung pandemic, guys, diba, kung wala kang private na sasakyan, sobrang hirap. And ako noon, as much as I can, hindi ako lumalabas talaga. Kung meron man akong bibilhin, delivery, ganyan. Doon ako umasa sa Orange app, sa pagde-deliver ng mga needs ko, ganyan. O kaya kila Madam Michelle, doon sa malapit naming suking tindahan. Pero hindi ako umaalis talaga. Kaya lang, naaalala ko nung pandemic, 2 pagkakataon yung talagang kinailangan kong umalis. Nung masakit yung ngipin ko, kasi tumutubo yung wisdom tooth ko, 2 pa, not just 1 but 2. Tapos yung nag-acid reflux ako. And nung time na yon, sobrang struggle kasi walang masakyan, so kailangan mo ng service. And then there were 2 people na malaking tulong sa akin nung time na yon. Again, si Mang Efren at saka si Tito Nards. Bakit? Kasi nung time na nagpa-dentista ako, tapos 'di ba ang higpit din nun eh. Si Mang Efren, siya yung naging service ko sa lahat. Sa pagpunta sa dentista, kahit malayo siya noon, kinakaya ng tricycle niya. Kasi wala akong option. Ayoko naman mag-commute. Struggle din, no ba? Tapos, nung nag-acid reflux ako, nung kasing nag-acid reflux ako na yun, umaakit yung acid sa lalamunan ko. So, parang masakit yung lalamunan ko. Eh, di ba that time, pag ganun, parang nakakakaba na yun or nakakatakot. Pero kailangan kong magpa-check up. And yung tumulong din sa akin nun, si Tito Nards. Alam mo yung feeling na natatakot ang lahat nung panahon na yon, pero sila, never silang naging takot sa akin, or parang never nila akong hinindian kasi alam nila na kailangan ko ng tricycle driver that time. So, dahil sa mga tao na to, kahit may struggle ako sa transportation, naging bearable or nalampasan ko siya dahil nandyan sila. Kaya lang nung pandemic, syempre limitations ng tricycle, hindi naman sila aabot ng San Fernando kapag may gusto akong puntahan. Yung mga kaibigan ko naman na may sasakyan, sila Ate Elise, yan. Lagi silang nandyan for me para kapag may gusto akong puntahan, masusundo ako at maihahatid ako pa uwi. Kila Botbot, so sobrang grateful ako sa kanila. Kasi parang feeling ko super passenger princess talaga ako. So, habang kinukwento ko to, na-realize ko nga na isang malaking gastusin sa buhay ko ang transportation. Isang malaking problema para sa akin ang transportation. Kaya madalas siguro nasa bahay na lang ako kasi wala akong masakyan or nagtitipid ako sa pamasahe. Mga ganang bagay. Kaya kapag may mga taos na nag-ahatid sa akin or nagsusundo sa akin, sobrang akong natatouch din at some point. Kasi pinapagaan nila yung sitwasyon ko. Lalo na yung mga kaibigan ko na may sariling sasakyan, tapos syempre comfortable ako, hindi ako mahahagar, di na ako makikipagsiksikan, sobrang grateful ako. So nasanay ako sa ganong sistema na pag umaalis ako, lagi akong may service, hindi ako naghihintay, hindi ako nagko-commute. Unlike nung mga early years ko na sanay akong, lalo na nung college ako at nung nagtatrabaho ako, sanay akong mag-commute. So, for how many years after pandemic, naging comfortable ako sa ganong setup na laging may service. But there was one time na life happens, sabi ko nga ang sinasabi, parang life has its way of surprising you. So, there was one time na kinailangan kong mag-commute. I remember it was a weekend and it's around 2 in the afternoon. Mainit. Tirik na tirik ang araw, malagkit sa balat. So, as a pawisin person, medyo ayaw ko yun. Kasi nasistress ako, nakahagard ako. Kasi yung ganda ko, sakto lang, konti lang. Tapos mababawasan pa. So, nung time na yun, na-realize ko na mahirap na dati yung pagko-commute, pero lalong humirap after pandemic. Kasi ang na-realize ko nun, dati, nag-aabang lang ako ng sasakyan or ng jeep. Pero nung time na yon, kinailangan ko pang maglakad ng mahaba para makapunta dun sa terminal ng jeep. Tapos pagdating ko dun, kailangan ko pang maghintay ng ilang minuto para mapuno yung sinasakyan ko na jeep. Pero alam nyo, habang ginagawa ko yun, bigla akong napasmile. Tapos bigla akong naalala yung sinabi ng kaibigan ko sa akin na
Dati lang naman ako nagko-commute. So, parang na-realize ko na, kaya ko pa ba? Yung mga ganun. Sa arte kong to ngayon, kaya ko pa ba? Ganun yung nasa isip ko. Pero, pag sakay ko ng jeep, nakakatawa na, pag sumasakay kasi ako ng jeep, lagi akong pumupwesto malapit sa driver para pag nagpara ako, dinig niya. Kaya lang, ang disadvantage nun, ako lagi yung nag-aabot ng pamasahe. So, pag sakay ko ng jeep, stress na talaga ako, guys. Yung parang feeling ko, haggard ako, kasi pawis na pawis ako. Pero alam nyo, yung nakakatawa, kahit matagal na, simula nung huli kong ginawa yung pag-commute na gano'n, kasi hindi man ako maalis madalas, aalis lang ako kung susunduin ako ng mga kaibigan ko. So, nung gagawin ko ulit yon, alam mo yon, yung parang ginagawa mo pa rin yung usual mong ginagawa dati. Kasi nung naglalakad ako, papunta ako dun sa terminal, instead na dumiretso ako sa terminal, pumunta muna ako ng 7-Eleven, tapos bumili ako ng maiinom. Ganun na ganun ako dati. Kapag alam kong magbabiyahe ako, bibili muna ako ng pagkain. Kunwari nung pagpauwi ako sa amin, nung college ako, bago ako sumakay ng jeep, bibili muna ako ng take-out. It's either Jollibee Yum Burger o kaya Burger King na chicken nugget burger. Tapos may onion rings, tapos iced tea. So, habang nagbabiyahe ako, kumakain na ako. So, multitasking. So, pag uwi ko, hindi na ako kakain. Magpapahinga na lang ako. So, nung nag-commute ako na gano'n, na-amaze ako sa sarili ko na parang it comes naturally. Yung mga ginagawa ko dati, ganun pa rin pala yung ginagawa ko. Tapos, pag sakay ko ng jeep, ganun pa rin. Parang gusto ko pa din pumesto dun sa malapit sa driver. Tapos, nag-aabot pa rin ako ng pamasahe. Tapos, na-appreciate ko nun yung jeep kasi meron siyang tugtugan. Alam mo yung parang pang-disco na, ewan ko, bigla akong natuwa nun, bigla akong na-appreciate na, ay may mga ganito pa rin palang mga jeepney drivers, yung may mga pakulo sila inside para hindi mainip yung mga pasahero. Pero, okay naman yung sounds ni kuya, pero alam nyo yung na-miss ko kasi nun is yung chance ko na mag-earphones at i-feel na para akong nasa isang music video. Kasi kapag kasama mo yung mga kaibigan mo sa sasakyan, you cannot do that anymore kasi nagkukwentuhan kayo or may shared music kayo. So, that time, na-try ko ulit mag-earphones. Sobrang na-miss, parang nag-flashback sa akin yung mga moments na dati pag nagbabiyahe ako, kaya hindi ako naiinip sa isang oras na biyahe or isang oras at kalahati. Did I say it right? Or sa 1 hour, I would say, sa 1 hour and 30 minutes ko na biyahe, hindi ako naiinip nun kasi may earphones ako at music. Tapos nung habang nagbabiyahe ako, na-realize ko na sa isip ko, grabe, paano ko nakayanan to everyday dati? Ngayon parang wala pa man akong 3 oras, na-haggard na ako dahil hindi na ako sanay. Tapos, habang nagbabiyahe ako, alam nyo, na-realize ko na na-miss ko yung sarili ko. Hindi ko sinasabing gusto ko pa rin mag-commute kasi struggle talaga siya. Pero, ang nasa isip ko, na-miss ko yung mga pagkakataon na ito pala yung me time ko before. Lalo na nung nagtatrabaho ako, 4 hours doon, biyahe siya. 2 hours papunta, 2 hours pabalik. So, wala akong chance talaga na mag-me time, kundi yung biyahe ko. Tapos, na-realize ko na ito pala yung mga unang moments ng buhay ko na na-enjoy ko yung company ng sarili ko. Kasi laging ako yung kasama ko sa biyahe. Wala naman akong kasabay nun papasok ng school. It's just me, myself, and I. Pero nakuha kong ma-enjoy yun dahil sa pag-music ko, dahil sa pagbili ng pagkain, tapos pag kinakain ko sa jeep, may experience mga ako nun yung sarap na sarap ako sa Yum Burger, tapos tinitingnan ako ng mga tao. Tapos feeling ko endorser ako ng burger kasi kinain ko pa rin talaga sa harapan nila. Gutom ako, guys. Yung biyahe ko matagal. So, bukod dun sa mga routine na na-miss ko rin yung nagdidesisyon ako para sa sarili ko. Yung kahit gano'n siya kasimple, yung magdesisyon ako kung mag-jeep ba ako ngayon, magmi-minibus, magbabus, nasa sa akin yun Pero ang pinaka na-miss ko, yun yung oras ko with myself. Yung, I don't know if anong itatawag mo doon, pero na-realize ko lang na nung mga moments pala na yun, na-feel ko yung freedom ng mag-decide for myself at i-enjoy yung company ng sarili ko. Kaya pala hindi ako naiinip noon.
Kaya nung na-experience ko ulit yung pagko-commute, oo, struggle talaga, kaya bilib ako sa mga nagko-commute ngayon. Pero hindi ko naman i-deny yung fact na syempre gusto ko pa rin naman ng convenience and yung comfort ng may sarili kang sasakyan, may sariling naghahatid sundo sa'yo kasi mas nakakasave ka ng time. Pero na-proud lang ako sa sarili ko na kaya ko pa rin naman pala or kaya ko pa rin naman palang maghanap ng something good sa mga bagay na yon. Pero bukod dun sa na-miss ko yung sarili ko, na-miss ko rin yung mga binanggit kong tricycle drivers. Na-miss ko yung mga taong nagpadali at nagpagaan ng buhay ko. Kumbaga, huy, naiyak. Ano ba yan? Ba't ang emotional ko for today's video? Kumbaga, lalo na kung binasa nyo yung book ko, ma-realize nyo na itong mga tao na to, sila yung unang nagturo sa akin how to find something good every day. Kaya sobrang thankful pa rin ako sa kanila. It's just amazing na even after I wrote that book, published that book, who would have thought na makakapagsulat at makakapagkwento pa rin ako ng kwento tungkol sa mga kwentong naisulat na. My thoughts, sabi nga nila, as cliche as it may sound, nothing is permanent in this world except change. So, tayo rin, habang tumatanda, nagbabago tayo. Merong mga bagay na namimiss natin sa mga nakasanayan natin. Pero meron din namang mga bagay na nag-improve sa buhay natin. Pero for me, yung na-realize ko sa experience na to, whether noon yun at ngayon, ang common denominator ng mga to is meron at meron pa rin mga tao na nagpaparealize sa'yo na there is always something good every day. And kahit merong mga nagbago sa buhay ko ngayon, dun sa buhay ko dati, ang isa sa mga pinagpapasalamat ko is nakakagawa or nakakasulat pa rin naman ako ng kwento. Ang isa pa sa pinagpapasalamat ko na nagbago, kung dati, yung mga kwento ko na to, yung mga appreciation ko sa mga tao na to, it's just between me and my journal. Ngayon, happy ako kasi meron na akong mga pinagkukwentuhan and meron na akong mga tao na nakikinig sa akin. Kasi dati, akala ko yung mga kwentong to, wala namang makaka-appreciate. Pero ngayon, happy ako na I was able to share these stories with you, my Sarah's Bedtime Stories listeners. So, my thoughts, if umabot ka sa point na bigla na miss mo yung sarili mo, you can always reflect, go back, revisit the past. If may chance ka to do the things that you used to do, then have the chance to do it. Pero tanggapin mo rin na meron at merong magbabago sa sarili mo at sa buhay mo kasi parte yon ng buhay. Kung sakali man na ma-realize mo na meron ng mga bagay na nawala, na hindi na maibabalik, ma-realize mo rin na meron pa rin mga nananatili. At ma-realize mo rin na merong magbibigay ng bagong saya, meron at merong maidadagdag sa buhay mo para mas maging masaya at maganda to. So, hey, this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah!